Isang simpleng paglalakad lang sa isang kalsada sa Chicago, pero nauwi ito sa isang eksenang muling nagpakita kung bakit hanggang ngayon ay napakalaki pa rin ng pangalan ni Manny Pacquiao sa mundo ng boxing. Sa isang nag-viral na video na itinampok ng Pacquiao's Corner, makikitang ilang boxing fans ang agad na natuwa nang makita nila ang naiisang 8th Division World Champion na si Manny Pacquiao. Walang malaking entablado, walang press conference, walang championship belt na nakasabit sa balikat. Isang ordinaryong sandali lamang. Pero nang makilala ng mga fans si Pacquiao, mabilis silang lumapit para makapagpa-picture. At ang mas kapansin-pansin, tila walang hadlang sa pagitan ng boxing legend at ng mga taong gustong makalapit sa kanya. Sa ilang pagkakataon, mismong mga tauhan ni Pacquiao ang tumutulong pa para makuhanan ng litrato ang mga fans. Para sa isang dating world champion na ilang dekada nang nasa pinakamataas na antas ng boxing, hindi na bago ang ganitong eksena. Ngunit may isang bagay na patuloy na nakakapukaw ng atensyon. Kahit saan mapunta si Pacquiao, tila mayroon pa ring mga taong gustong lumapit, makipagkamay, makapagpicture, at kahit ilang segundo lamang ay makasama ang isang pangalan na naging simbolo ng Philippine boxing. At sa isa pang video, makikita rin si Pacquiao na nagbibigay ng pera sa ilang homeless na kanyang nadaanan. Dito muling lumilitaw ang isang imahe ni Pacquiao na matagal nang nakikita ng kanyang mga taga-suporta, ang isang boxing superstar na hindi lamang nakikilala dahil sa mga laban, kundi dahil din sa mga kilos na nagpapakita ng malasakit sa ibang tao. Kaya naman hindi nakapagtataka kung bakit tinatawag siya ng maraming boxing fans bilang The People's Champ. Sa ibang balita naman, muling umiinit ang mundo ng Philippine boxing dahil nasangkot sa isang kontrobersya ang pangalan ng dating 3-division world champion na si John Riel Cuadro Alas Casimero. Dahil habang patuloy na hinihintay ng mga boxing fans kung haharap nga ba si Casimero kay Naoya Inoue, isang Japanese boxer ang nagbigay ng matinding paliwanag kung bakit tila hindi pinapatulan ng Japanese monster ang mga hamon ng angas ng Pinas. Ang tinutukoy ay si Daiki Shino, kaibigan ni Inoue at dating OPBF champion. Ayon sa mga pahayag na iniuugnay kay Shino, hindi umano nakikita ni Inoue na kailangan niyang patunayan ang kanyang sarili kay Casimero. At dito nagiging mas interesante ang usapan. Dahil para kay Shino, kahit nagkaroon ng malaking panalo si Casimero laban kay Luis Neri, hindi pa rin umano sapat iyon para agad sabihin na kaya nitong talunin si Inoue. Ito mula sa panig ni Shino at hindi nangangahulugang ito na mismo ang magiging resulta kung sakaling matuloy ang laban. Pero kung susuriin ang estilo ng dalawang boksingero, may punto ang isang bahagi ng kanyang senaryo. Ang isang posibleng laban ni Casimero at Inoue ay maaaring magsimula sa maingat na paraan. Hindi kailangang sumugod agad ni Inoue. Maaaring gamitin nito ang kanyang footwork, timing at jab upang kontrolin ang distansya habang hinahayaan si Casimero na gumawa ng unang hakbang. At kung sakaling maubos ang enerhiya ni Casimero sa kakahanap ng target, doon maaaring magkaroon ng pagkakataon ang isang precision puncher tulad ni Inoue na unti-unting magpataas ng pressure. Yan ang sinasabing senaryo ni Shino. Defensive muna, magbasa ng galaw, hayaan ang kalaban na magkamali, at kapag dumating ang tamang pagkakataon, saka bibitaw. Kung mangyayari ngayon, ang laban ay maaaring maging isang matinding chess match sa loob ng boxing ring. At iyon ang dahilan kung bakit nananatiling napakalaking tanong ang isang posibleng paghaharap. Sino ang unang makakakuha ng kontrol? Si Casimero ba na susubukang guluhin ang ritmo ni Inoue? O si Inoue ba na posibleng maghintay lamang ng isang maliit na pagkakamali bago tuluyang sumalakay?